Plus News Updates. Mga balita ngayon, isang NPA combatant sa Agusan del Norte sumuko dahil sa gutom at hirap. South Korean President Yoon Suk-yeol tuluyan ng pinatalsik sa kanyang pwesto. BJMP personnel sa Iloilo City dinadawit sa illegal drug trade. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Isang kasapi ng New People's Army o NPA na kinilalang si Edgar Carbonilla ang sumuko sa mga sundalo ng 29th Infantry Battalion na 29 IB sa Barangay del Pilar, Cabadbaran City, Agusan del Norte, Kamakailan. Ayon kay Carbonilla, matinding gutom at hirap ang nagtulak sa kanya upang iwan ang armadong pakikibaka. Kasabay ng kanyang pagsuko, isinuko rin niya ang isang M16 rifle, isang AK-47 at mga bala. Bukod kay Carbonilla, 7 pang kasapi ng NPA mula sa Northeastern Mindanao Regional Committee ang sumuko noong March 24. Ayon kay Lieutenant Colonel Mark Tabon, tagapamuno ng 29 IB, bunga ito ng kanilang Mobile Community Support Sustainment Program na layong bumuo ng tiwala sa mga apektadong komunidad. Si Carbonilla ay isa sa ilalim sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP na nagbibigay ng kabuhayan at pabahay sa mga dating rebelde. Tuluyan ng pinatalsik ng South Korea Constitutional Court kahapon si South Korean President Yoon Suk-yeol. Ito ay matapos ang kanyang formal dismissal sa kanyang opisina mula nang ma-impeach ito noong December ng nakaraang taon dahil sa pagdedeklara nito ng martial law. Ayon sa desisyon ng Soccer Court, unanimous ang desisyon ng 8 justices na matanggal ito sa kanyang pwesto at kinakailangan na rin itong umalis agad sa presidential residence. Magkakaroon naman ng snap presidential election para sa susunod na presidente ng Soccer na inaasahang mangyayari sa Mayo o Hunyo. Isang tauhan mula sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP ang iniuugnay sa iligal na droga matapos ang pag-amin ng isa sa mga inarestong suspect sa operasyon sa Barangay Balantang, Iloilo City, Kamakailan. Sa baybas noong Miyerkules ng hapon, nasamsamang 350 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 2.3 million pesos at nahuli ang 2 high-value targets na kinilalang si Hazel, 36 na taong gulang at Nonoy, 41 taong gulang. Inamin ng isang suspect na ang kanilang supply ng droga ay galing sa isang BJMP personnel na nakatalaga sa Dumangas District Jail. Ayon kay Colonel Kim Legada, Director ng Iloilo City Police Office, ang operasyon ay bahagi ng 7 drug buy-bust sa isang araw na pinakamataas mula nang umupo siya sa posisyon. Samantala, nagpahayag naman si BJMP Jail Senior Inspector at Legal Section Chief Attorney Juniven Ray Sumadhay na magpapataw sila ng pinakamabigat na parusa sa sinumang tauhan nila na mapatunayang sangkot sa anumang iligal na gawain kaugnay ng droga. Dagdag pa niya, ang nasabing BJMP personnel ay nasa restricted status habang gumugulong ang investigasyon. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.